Good morning, Philippines. Medyo mahaba na yung buhok ko. Ako na magpagupit. Anyway, good morning. Good morning. Good morning, Philippines. Hello, world. Today is April 2, 2024. Araw ng Martes. Time check is 7:11. 7:11 in the morning. So, nandito na ako sa aking parking space. So yeah, good morning, Philippines. So today, I'm gonna share with you our tawag dito, activities yesterday. So yun, pina-step na po ng aming administrator yung manual encoding, manual submission of requests of projects, procurements. Pina-step na po. And pinabalik na po sa mga offices yung mga naabutan ng papel sa CBO. So as per the instructions, ibalik sa mga offices yung mga papers. Gagawin nila is i-upload nila yung mga necessary documents, attachments doon sa system, then palalakarin na. Okay, so that's the process. Again, process po namin, mag-request yung taga-request ng seat ng opisina to be approved by the boss. After approving, it will then proceed to the next step sa budget for the budget allotment, allocation of budget or ALOBs or OBR, yung ganun. Then after that, for approval na ni Mayor yung mga requests, then diretso na ng PO. PO. BAC, Business Awards. So tuloy-tuloy na step doon. Papunta ng BAC, PO, yan. Yan. So, slight challenges. Yeah, meron. We have here now the challenges. Una, since full-scale deployment na ito, may kulang pa rin kami. Yung biometrics kasi kasama sa system namin yung payroll para pumasok sa accounting. Sa payroll kasi kailangan nung biometrics. May biometrics na kami. Meron na kaming biometrics. Ang kulang na lang sa amin is network and the server. Though malit lang naman ang server na kailangan, ang problema kasi namin, paano kami mag-time in? Kung i-adjust ba namin muna sa labas or ilipat namin sa ibang pwesto? Siguro pwedeng ganun, ano? Ngayon ko lang naisip. Kasi yung problema namin, magkadkad ng kable hanggang gitna eh. Paano kung ilapit na lang namin dito sa baba? Pwede, no? Pwede, tama. Ganun na lang. Pwedeng gawin yan. And then, yung pala mga papel ng mga nauna is about reimbursement, petty cash, cash advances. Yeah. So yun ay hindi pa namin discuss, but definitely the process will be the same. Hindi lang kasama yung mga attachments, but hindi na dadaan ng PR, automatic OBR na siya sa pagkakaalam ko, no? So ituturo namin per office, or kung sino man may mga request na ganun is pupunta na namin per office. Ituturo namin kung paano gawin. Okay? And also, yung mga OBR na is i-match namin para tuloy-tuloy. Yun is manual input namin, either sa system itself or sa tawag dito, sa back-end. Pwede naman sa back-end, pwede rin naman sa front, sa UI. No? Pwede, pwede, pero pag-aralan namin kung paano. And the migration, okay na. The business, okay na. Napag-migrate na kami. And we will definitely approve it on the back-end, yung mga naunang approval ni Mayor sa previous application that we have. And yung pagtanggap namin ng receipts, padadaanin na namin sa new system. Nag-set na kami ng OR, yung series ng OR, pag-set na kami. So those are some of the minor changes or minor updates that we have integrated sa aming system. And sa health and sa CHO, SWD yan. Monitor ko yun dapat pala. Monitor ko ulit yun. Yung kasi ang nakakalimutan ko eh. Though part ako ng monitoring ng health and SWD,
But kasi ang focus ko today, ang usual focus ko is zoning engineering. Same with CCR and sa business permit. And yung sa health and safety, social welfare, and sa accounting, kila Mark kasi yun Mark Joy. No? Pati PPMP sa kanila. Si Azel sa akin, kasama ko si Azel. So those are some of the updates that I have. And shocking news kahapon, just wanna share with you. Shocking news kahapon. Tayo na ako ng aircon. Sayang gasolina. Shocking news kahapon, na-accident daw si Azel. So yun, na-accident nga. Ano kasi yun may service yun na single. No? Pauwi siyang ganyan. Meron daw kumat sa kanya sa kanan. No? Doon ako papaliko na siya or nasaan siya. Nasa tapat daw siya ng isang school sa PCIT. Then may kumat sa kanya sa kanan ng kotse. Napa full brake daw siya. Yun, nagkaroon ng sugat dito. Hindi ko kasi alam itsura kung nangyari, kung lumagapak ba siya, tumilapon ba siya. Pero ang nakita ko kasi napumunta ako sa kanila. Dito, may sugat dito, kabilaan. Tuhod, meron. Baka lumagapak yun gumanyan. Sa tuhod. Siguro pasubsob. I don't know kung paano nangyari. But yesterday, nung pinunta ko sa kanila, nilinisan naman na daw niya. But as for me, hindi kasi sa akin pwede narinisan na. Sabi ko sa kanya, sakto naabot ako din yung parents niya na ayaw nga daw punta ng center or infirmary. Kasi nga daw narinisan niya. Hindi ka ako pwede yan. Pupunta ka ng punta ka ng infirmary. Gusto mo itawag ko pa sa rescue para puntahan ka doon naka-rescue Siyempre, inando kasi yung parents niya. Siyempre, alam mo na yung damdamin na magulang na para sa anak. Siyempre, kinakabahan sila. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng sabihin ng anak mo na okay ka lang. Pero malay mo sa dulo, mayroon palang infection. Baka may infection yan, di ba? Tapos, tawag dito. Sa gabi, biglang maramdaman mo para kang nabugbog. Yung sakit yung katawan mo. May ganun Sa umpisa, parang okay ka. Sa kinagabihan, pag itinulog mo, parang nabugbog. Parang ang bigat ng katawan mo. May mga ganun kasing nangyayari. Tsaka, baka mali mo, bigyan ka ng pangsakit o pangsakirot, di ba? Kontra bugbog na feeling. Diba? Nung una, ayaw daw nga, sabi. Nakabutan ko yung magulang niya dun Yung tatay niya, I don't know kung nang tawag niya tatay niya, papa niya, daddy niya. Nabutan ko dun. Siyempre, kinakabahan nga din. Nandun yung magulang niya, yung nanay niya. Pinipilit ko nga po pumunta ng ospital o ng infirmary. Hayaw. Baka daw ganito, ganyan. Okay na daw, nalinisan na daw. Sa part ko naman, ayoko din naman nakikita yung magulang na medyo, alam mo yun, bagbag ang damdamin. Kinakabahan kung ano bang nangyari sa anak. Siyempre, para mapanatag yung magulang mo, sundin mo na magpupunta kayo ng ospital. Una, being a government employee and yung sa character ni Azel na ganun, and his privilege being a part of the labor force of the government, yung privilege niya na pumunta ng city, ng infirmary to talk to them, to consult. I'm not telling na meron siya kaagad na access. Pero kasi pag nakita mo ng kapwa mo empleyado, yung kalagayan ng kapwa niya empleyado, syempre kakalingain ka kaagad, pupuntahan ka, asikasuhin ka kaagad. Nandun naman yung hospital. I'm not telling na hindi sila ganun sa lahat. But then again, pagka nakita ng isang empleyado na ikaw, empleyado ka rin na city, syempre pupuntahan ka kaagad. No? Yun yung perks of being government employee. Tapos yung character pa ni Azel na ganun. No? Friendly siya sa lahat. Friendly siya sa lahat. Mapalalaki, mapababae. No, Azel. Friendly yun. So, may mga kaibigan siya doon sa na pwede niyang kamustahin. Pwede niyang puntahan. Yan, yun ang gusto kong ng term. Sabi
Sabi ko, huwag kang mahiya. Sa part niya naman, naisip ko naman, kaya ayaw niya pumunta. Baka ayaw niya nung, natawag dito, marami pang makaalam. Mga ganun ba? Yun nga, nangyari nga, nagpunta siya ng infirmary. Okay naman na, nakapunta na siya ng infirmary. Nilinisan na yung mga sugat. Siguro nilagyan ng mga gasa-gasa, ganyan. Pero hindi na daw binigyan ng gamot. Siguro yun talaga ang assessment. Or yung first aid na binigay. Siyempre, as a government employee, yung mga nurse doon, may nag-text ngayon sa akin ngayong umaga. Sabi, kamusta si Asel? Ano nangyari kay Asel? Nabalitaan ko, ganito, ganyan. Ayun na nga, yung siguro iniiwasin ni Asel, yung magkaroon ng ganong pangyayari. No? Either for good or for bad. But anyway, sabi ko na lang, niloko ko na lang. Sabi ko na lang, ay, siga ako. Nasa ospital. Sabi ko, masama ang tama. Sabi ko na lang. Ba't ba kasi ganun na yung mga tao? Kung gusto mo may kabalita ka na lang. Puro daw. So, ibig sabihin, may mga taong curious. Kung gusto nilang tanungin, di mag-direct message na lang sila kay Azel. Diba? Or sa akin nga. Hindi yung may padaw-daw pa. Anyway, si Azel po is nagpapagaling na. Pinuntahan ko kahapon. And pinilit kong papuntahin sa infirmary for first aid. Yun. So, mamaya, tatawagan ko kung okay na. Kung kamusta na ba siya. Pero tingin ko okay na yun. Makakapag-Dota na yun eh. Sabi niya kahapon, malayo sa bituka. Given, malayo sa bituka. Pero yun nga, ang in-expect ko kasi bugbog yung katawan nun. Makalagnatin. I don't know kung paano. And kung makakapasok siya. Pero hindi siya makakapasok. Given na yun, pupunta daw siya dyan sa may ano. Pupunta siya sa health. Para tignan kung kumusta yung kanyang mga sugat-sugat. And ito na nga, ang isa kong staff. Si Sean. Si Feliciano. He's already here, wearing his uniform, ISEP uniform. Sige, ikaw, nagmumotor ka rin pala siya, na. Ingat kayo sa mga pagmumotor. So again, to all government employees out there, no, who are using, no, motorcycles to travel, no, papunta sa trabaho, pauwi sa inyong mga bahay, sa inyong mga tahanan. Please take a lot of care. Lalo na dyan, aksidente talaga yan eh. Kahit gano'n tayo kaingat, kung yung mga kasalubong naman natin sa daan is hindi gano'n kaingat, ma-aksidente talaga tayo. Ako nga, nung 2022, as far as I know, 2022? 2021, I can't remember na. Nandun ako sa tapat ng Kapitolyo. Yan. Biglang mayroong tumama sa likod ko, ang bagal-bagal ng takbo ko. Tapos, may tumamang tricycle sa likod ng kotse. Ang driver, binatilyo. Tapos inaabutan ako ng 500. Hanip ka ako, lakas ng loob ng bata na to, 500, naabutan ako. Ang basis ko pa dati, magpalagay nga ng matte black na sticker is 500 na. Yun yung likod ko na yupi. It's 500. Teka lang ako pare, diyan ka lang. Binatilyo eh. Sakto na din mga enforcer. Ayun. Diretso kami ng police station, nag-report ako. Though, yun din, there's also a perk. That's also a perk of being a government employee. Yung mga uniform personals natin, mga kaibigan natin sa stasyon. I don't know kung nandun pa si Chip, nakakalimutan yung pangalan. Kita kami. Sir, eka, anong nangyari sa'yo? Boss ka ako, may sumuro bata Ayun, in-interrogate yung bata. Medyo maangasas yung bata. Tapos inabutan ako 500. Taga-Dinggalan siya. And then, hiniram lang yung motor. Hindi sa kanya yung motor. Wala ding lisensya. Buong ang kanya. Pinuntahan ako doon sa istasyon. Nagmamakaawa na wag na daw kulong yung bata.
sabi ko na lang, ang sa akin lang po, no, hindi nag-iingat po ako mag-drive, no. Sana po yung anak nyo mag-ingat. And tsaka po, ayaw ko na lang din po sana ng gasto sa part ko. Hindi ko na po kayo sisingin ng kung ano, bayaran nyo na lang po yung traffic violation tsaka yung pampagawa nung sa kotse sa likod. Yun na po, okay na po ako doon, wag lang akong gumastos, sabi ko. Kasi una-una, kapabayaan naman po ng anak niyo yun. Tapos, ang gustong mangyari nung magulang, medyo maangas sa si bata eh. Isasangla sa akin yung cellphone. Ay, hindi ko po ako kailangan ng cellphone, sabi ko. Kailangan ko po ipampagawa. Hindi po ako pa magpapaano niyan. Magsasanla niyan. Bibinigyan niyo pa akong trabaho, sabi ko. Tinawagan ko yung kaopisina ko na tawag dito na merong part-time na alam mo yon, yung nagbabuff ng sasakyan, no, nag-aayos ng sasakyan dito. Part-time yan as a government employee, meron siyang car accessories, ano tawag doon, nakalimutan ko eh. Maintenance, mga ganyan. So yun sinasabi ko sa inyo, as part of us, aside from being government employee, that meron yung part-time. So yun, tinawagan niya yung tao niya, punta dito sa estasyon, merong ipapa-estimate sa'yo si ganito, ganyan. I-estimate mo kung magkano babayaran nung nakabangga. Yun. Parang nasa yata, 5,000. Ayun, yun po, kung magkano po yung quotation na binigay nila, yun na lang po ibigay nyo sa kanila. Hindi ko na po, wala na po ibang kukunin sa inyo, kundi yung pampagawa na lang. Ayaw. Ngayon, ito pa, baka po yung cellphone na lang. Hindi po, cash po ang kailangan nila, hindi po nila yan. Mapapakinabangan yung cellphone na yan. So ayun, ang sanabi nung ang dami nila eh, siguro mga 10, 15 na katao ikausap ko. Ang gusto nilang gawin yung cellphone ng bata, ang isa nila para nang sa ganon may pambayad. Itong bata may angas din sa katawan eh, ayaw niya ibigay yung cellphone niya. Sige, bahala ka kayo dyan. Either kayo magulang may kukulong ko rin yung bata na yan. Kako. Basta, clear po ang report ko kay Chip. Pagawa na lang yung likod. Ayun naman. Nandun din yung mga enforcer, no? Traffic enforcer natin. Tinanong ko sila, naka-encounter na ba kayo ng ganitong bangga? Yes, sir. Tignan mo, sir. Ang gagawin ng angkan nila na iyak yung mga yan. Iyak yung mga yan, sir, mamakawa yan. Paano gagawin natin? Sir, pagka nagpa-awa kayo malulugi, kayo na nga ang nabangga, kayo pang gagastos. So, kung ako, sir, sabi, huwag kayong pabayaran nyo. So, sa part ko naman, kinonsider ko yung sinabi niya, kasi unang-una nga, pagka pinagbigyan mo kasi yung bata, tas ganun yung niya, tas ganun yung asta niya, yun, magiging mas mayabang pa yun. Kaya hindi ko pinagbigyan yung iyak-iyak nila. I'm not telling you na hindi na wala akong puso, no? But ang kinonsider ko kasi magulang, pangalawa, yung asta ng bata. Yung mga magulang gusto babayaran nila, ang kapalit lang para tumino yung bata, yung cellphone ang kukunin, yun ang sasanla, parang pambayad. Itong bata medyo maangas. Sabi niya, ayoko cellphone nyo na lang, isanla nyo. Hindi ko makakausap yung jowa ko, mga ganun. Ganun, ganyan. Ay, may kunting angas pala tong anak nyo mga boss Sabi ko, pabayaran yan. Bayaran nyo ako yan, hindi pwedeng ganyan dito. Either, alis ako dito, iwanan yung kotse, may kukulong sa inyo, ikukulong yung bata. Ganun lang yan, kako. Nandiyan lang naman yung sitio, pwede ko na puntahan, pwede ko iwan yung kotse ko dito. Ayun. Hanggang sa, nagbigay sila ng 5,000 doon sa gagawa. Then tong kotse, Sabado Linggo ko pinagawa. So yun, again, sa mga government employees natin dyan, sa mga kapwa ko, lingkod bayani. Di ba? Lingkod bayan? Lingkod bayani. Di ba? Mag-iingat po kayong lahat, regardless of what service vehicle you have that you are driving, mapa motor, mapa tricycle, mapa four wheels, di ba? Mag-iingat po kayo sa kalsada, iwas road rage po tayo, no? So yun po ang nangyari kahapon, no, kay Azel sa aming
kay Azel, sa aming project. So, ang gagawin namin ngayon is double monitoring kami. Tingin ko ngayon lang babagsak ang maraming requests. Papaturo sila kung paano mag-request. And i-assist ko sila Joy. And i-assist din namin yung mga offices sa reimbursement, petty cash and cash advance. And kahapon pala, aside from the commencement of our digitalization deployment, nag-conduct din ang aming ICT division ng talk. Ang naging target audience namin is yung mga OJTs namin, no? We have I think 19 OJTs minus 2, 17. Sabi mo ng 20 OJTs na meron, no? So based on our benchmarking sa Iligan City kasi, yung mga OJT doon is not hindi yung talagang trabaho ang ginagawa, but ang ginagawa sa mga OJT doon, tinitrain as a freelancer. Tinitrain sila kung paano mag-Canva, paano humanap ng client, mga ganun ba? Diba iba yung approach nila sa Iligan, iba yung approach nila sa mga OJT nila. Sa karamihan ng LGUs kasi, pag sinabing OJT, ayan yung uutusan bumili ng kape, uutusan bumili ng pandesal, uutusan na mag-stapler, mag-staple, o ano pa. Diba? Yun ang maganda sa Iligan City. Tinuturuan nila yung mga bata kung paano talaga yung maging freelancer. So yung ganung idea is in-adapt namin sa ICT division, wherein before mag-end naman, before the end of their OJT dito sa LGU, we prepared 3-day two batches. Dalawang talks sa ICT. So kahapon nag-start kami ng from pixels to prints, no? A Photoshop and Canva tutorial. Yan. So nag-start kami kahapon. Ang nag-talk kahapon sa Canva is si Joy. So shout out sa aming kasamahan, si Joy, Roslyn Joy Quezon, for stepping up. Diba? Siguro yan din ang dahilan kung bakit pinagkatiwalaan ka ni Mayor na mga punta sa amin, is that you accept challenges, at the same time you step up to overcome such challenges. So again, kudos sa you, Joy. And just like what I have told you sa ating group chat, stay humble, and again, continue your character of yung bang may thirst ka, uhaw ka sa knowledge. Yun. So again, there will be more talks about those kinds of ICT related activities. May mga talk tayo ganyan. It's just the beginning. No? So nag-send na rin yung mga bata ng output nila. And kahapon, again, I want to thank our CHRMO, Ma'am Dads, and our city administrator, Ma'am Olga, for gracing our talk yesterday. Kasi kahapon, our city mayor is wala. I think nasa work, naka-leave. But then again, pagka nandiyan siya, we will be inviting her to talk sa harap ng mga estudyante. So yun, no? Si Ma'am Daddy po ay aming HR. Nakasama din namin si Ma'am Dad sa Iligan City, no? Sa benchmarking namin. So, and nagbigay siya ng assignment sa mga OJT. And they will be posting some designs about the hiring of nakalimutan ko ng item yan. Meron kasi nabakanting item dito, managerial position. So, pinagawan yata ng design sa Canva. And, yun, bibigyan ata ng award ni Ma'am Daddy kung sinong makita niya na may magandang output. Ayan. So, thank you po, Ma'am Daddy, for that, challenge, rewarding. But, rewarding siya, syempre, and again, si Ma'am Olga, aming administrator, our OJTs kasi, nag-serve sila
sa city, na naging malaking tulong sila sa part namin. Unang-una, we are outnumbered. Outnumbered kami sa division. So 5 kami. 6 kami previously, pero isa hindi nag-renew ng contract. So 5. Sa laki ng city ng LGU, kunti lang yung 5. Laspag kami. Yun ang mangyayari, laspag. But nung dumating yung mga OJT, yun, napadali yung trabaho namin. So malaking part ang OJT namin sa aming digitalization. So thank you po sa mga universities, NUST, AU, CRT, for allowing your students to experience kung ano ba ang trabaho dito sa ICT. No? Thank you very much po. And so today, continuation of their project, of their workshop, no? Magtotalk naman ni si Mark about Photoshop. Okay? So, yeah, hanggang Wednesday dapat meron silang output. And continuation naman yan, 3 to 5 I think, is yung building blocks of technology. No, meron tayo diyan yung paano mag-build ng PC, and ano bang considerations pag nagbi-build ka ng PC. Si Azel kasi in charge dun I don't know kung ako na lang, tignan ko kung kakayanin ng schedule, baka ako na lang mag-talk. But ang magka-body kasi diyan sa building blocks of technology, si Azel tsaka si Sean. So sa pixels and prints, pixels to prints, si Mark and si Joy. So yun, tignan natin kung paano mangyayari. So yun po ang activity namin kahapon, nangyari ngayon. And 27 minutes na pala ako nasalita at wala pa ako sa aking topic. So ngayon, kahapon ay pinag-usapan natin yung course na parang hindi ganoon ang kataasan ng tingin. And parang useless sa local government. Or parang hindi naman totally useless. Yung bang degraded yung tingin. Yun ang tamang term. Sinabi ko doon, huwag kang mag-IT kung gusto mong mag-work sa LGU. Kasi, una-una, hindi mo magagamit yung napag-aralan mo. Kung gusto mo ng computer-related work, mag-techvoc ka na lang. TESDA ka na lang. Kasi, if you're into encoding lang, yun ang gusto mong trabaho, mag-TESDA ka, computer servicing. Okay na yan. Kasi naman magsaya ka ng mag-aral ng 4th year. Ng 4 years, tapos ang babagsakan mo is hanggang dun lang. Encoding ka lang, so okay ka na. Solve ka na sa mga ganun. So, mag-gano ka na lang. Mag-TESDA ka na lang. Okay? Then again, if you're an IT professional and you have expertise and specializations in the field of programming, I suggest not to work in the government, but work in private sector. But if you're thinking to ladderize, for example, after IST, after 4 years of labor, after 4 years of labor in the field of ICT, pwede ka mag-ladderize, mag-exam ka, civil service, then change your career into national agencies, for example, BFP, PNP, AFP, or Philippine AFP, teaching, madami. No? So, yun ang pwede mong idaanan pag nag-IT. So, tingin ko naman, next, ang akin namang may sasuggest, anong course naman ba ang, ano ba tamang term dun? Anong course ang merong, ano ba tamang term dun? Not totally useless, but maraming kalaban. Yan, yun na lang. Anong course ang maraming kalaban sa pagpasok sa local government unit? Yan. So, nakikita ko kasi dito sa setup namin sa local government unit ay mga nurses, no? May mga nurses dito na hindi pa rin permanent. I don't know if kulang sa plantilla or
ano ba tamang term doon? Or wala lang talagang available fund for them, no? I don't know the scenario kasi sa ano yan nasa HR kasi yan to consider. Then again, as I observe, no, napakaraming nurse dito sa amin na hindi pa siya permanent and COS pa rin, no? Yung nakakasabayan ko na nurse noon hanggang ngayon is COS pa rin. So I don't know kung ma-increase yung sweldo niya, but you know, naging basis ko kasi yung isang office na maraming COS. So tingin ko maraming COS na professional, ano? Kasi 4 years siya, mga pasado yung mga nurse na yan eh. Diba? Is yung mga, yun nga, is nurse. Nung kasing college ako, talaga napakadaming nursing. Kasi, I don't know kung saan nakuha yung mga ganun. Na mag-nurse ka. Siguro 2010 yun, yung balita na maraming opportunities sa mga nurses. I don't know kung local yun or abroad. But then again, sa tingin ko nga, maraming kalaban sa local government unit yung mga nurse. Una-una na I don't know the statistics, no, the current statistics kung ilan ang graduate na nurse ngayon na unemployed, no? But based on my observation dito sa LGU, the City Health Office and the infirmary have nurses that are still not permanent but still in contract of service yun, no? So if you want to be a nurse and you're planning to work in the local government unit, siguro wag na lang. Una maraming competition na hindi pa rin permanent. Either in or kaya naman kung may padrino ka, pwede. Yun naman talaga dito sa LGU, yung padrino eh. Kung kilala ka. Pero if you are a nurse, magpunta ka na lang sa mga hospitals talaga. Huwag ka na mag-local government unit. For example, PGH, St. Luke's, yung mga ganyan sa province. Siguro dito sa province is yung doctors, Nueva Ecija Doctors Hospital, PJG, diba? Ganyan ka na lang, huwag ka na mag-LGU. Kasi unang-una nga, pagpasok mo dito is COS ka and yung sweldo mo sapat lang sa'yo. If you're a breadwinner in your family and you are a nurse, tapos ang sweldo mo is 12,000, siguro pang sa'yo lang yun, wala kang may ipon, pang pamilya mo rin yung iba, no? Then again, yun nga, nursing, I do not recommend nurse to work in the local government unit unless talaga may position for you. Tapos ang rate mo is national rate, 'di ba? Hindi ko kasi alam kung lahat ng hospitals ng local government or mga health offices ay is national rate. Kasi noon, ang sabi nila hindi daw national rate ang health namin. Nagkaroon lang sila ng meron kasing level yata yan, wherein pag level ganito ang sweldo, pag level 4, level 5, pag mataas na yung level mo, pwede kang mag-aspire, pwedeng i-targetin ng LGU na yung rate ng mga nurse ay since for example, level 4 yung hospital. And based sa criteria ng DOH is pwedeng maging national rate yung hospital na yon. Then pwedeng targetin ng LGU yun. So sa pagkakaalam ko dito sa amin is national rate ang mga nurses, ang mga doktor, no? So pumapalo yata ng 130,000 ang isang sweldo ng doktor. Compare sa department head. Kung for example, same SG23, yung isa kasi 5th class, yung sa national rate. So magkaiba ng sweldo yan. Alam naman natin yan. So yun, kung gusto mong mag-pursue
ng medicine, after mo mag-nursing, I don't know kasi kung anong nung path nun yung journey nun. But again, if you are into field of medicine and marami competition, wag ka na lang sa LGU, mag-private ka na lang din. Or continue na lang ng pag-aaral, mag-doktor ka. After mo mag-doktor, kung wala ka namang funds, no? Di mag-ano ka. Hindi ko kasi alam yung term yung rotation, pag doktor ka, no? Or pag nurse ka, magbaka sakali ka sa abroad. Yun naman din talaga ang purpose kung bakit karamihan ng mga bata yung nagna-nursing is to work abroad, no? So yun. I think nursing today is naging ano lang din naman sila ulit, no? Tignan nyo anong COVID, no? Napakahirap ng trabaho nila. Pero COS sila. Late pa yung sinusweldo nila, no? Pero swerte yung mga nurse na permanent. On time yung sweldo. Tapos ang ganda ng permanent kasi it's a privilege as working as a government employee, no? Pero last week 3 weeks ago, mayroon naman yata mga bagong na permanent na mga nurse. So, congratulations sa mga bagong permanent na mga nurse sa atin. Yun din kasi ang advocacy ni Mayor, yung to lessen the migration of talented individuals here sa amin. No? I-permanent natin. Kasi, madami kasi yung nasasayang na talent, yung lumilipat ng ibang lugar. Instead na mag-stay na lang dito sa amin. So, yun. Nursing. I'm not telling na useless ang nursing. But, sa dami ng competition ngayon, sa local government unit, mahirapan ka makapasok. Either, I suggest mag-apply ka sa talagang hospital. For example, if you're living here in Nueva Ecija Doctors Hospital, PJG, yan. Ano pa ba? Ano yung mga hospital dito sa Nueva Ecija? Premier, Good Sam, yan, mga ganyan. No? Doon ka na lang. Tapos, kung may padrino ka sa local government unit, sige, go. Wala naman problema. Yun ganun talaga may padrino talaga. Hindi mo maiwasan yun Napanood ko nga sa TikTok, no? Diploma or diskarte, tapos biglang may sumingit, backer. Diba? Ewan ko. Siguro ganun talaga. May mga bakar-bakar na tawag. Ako medyo pinaganda ko na may tawag, padrino naman. Diba? Padrino. Anyway, bukas, ang pag-usapan naman natin ay yun din, another course na I think crowded na ang LGU. Yan, yun pala. Kaya I think totally hindi na pwedeng i-entertain. But maraming kalaban. Okay? So again, thank you very much for listening to this podcast. I'm Oscar. This is Millennial Memo, a personal story of a millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. Today is April 2, 2024, araw ng Martes. So, kasi sa amin, Tuesday is Saturdays. Pag Tuesday is Sunday dress. No? Again, this video inspired by Mikey Reyes. Kanina, pagpasok ko dito, pinapahinggan ko yung bago niyang podcast about, kalimutan ko yung title. But pinag-usapan kasi doon yung mga brand niya. Yes, I do have plans, but medyo matagal pa yung mga brand na ganun. Again, I'm posting this podcast on my Spotify and on YouTube. So, sa TikTok and other media platforms, saka na lang. Dito muna tayo sa Spotify and YouTube. So, again, thank you very much for watching. See you again tomorrow. 40 minutes, Thank you.